Nanginginig ang kamay ni Rihanna habang nagsasali ng chemical sa syringe na kanyang ituturok sa comatose na pasyente. May suot siyang surgical mask at nurse uniform na kanyang dinekwat. Sorry sir, kailangan kong gawin to. Mangiyak-ngiyak niyang bulong. Kung kailan ituturok na niya ang karayom sa swero ng pasyente, ay bigla itong nagising at hinuli ang kanyang kamay na may hawak na hiringgilya. Who are you? Tanong nito sa paos na tinig. Lalo lamang nangatal ang kanyang kalamnan dahil sa nerbiyos. Nabitiwan niya ang syringe at nagpumiglas, ngunit hindi siya binitiwan ng lalaki. You're not my nurse. Anito at napindot ang emergency button sa uluhan nito. Nataranta na siya nang may pumasok na doktor at nurse kasunod ang dalawang lalaking nakasuit. Anong problema, sir? Tanong ng isang lalaki. This woman tried to kill me. Tugon ng pasyente. Bitiwan mo ako! Sigaw ni Rihanna. Napulot naman ng lalaking doktor ang syringe sa sahig at nakuha ang vial na itinapon niya sa basurahan. It's kind of high-dosage neurotoxins. A chemical can cause paralysis and respiratory arrest, sabi ng doktor. Nagpanat niya sa Rihanna at tumitig sa pasyente na hinigpitan ang kapit sa kanyang kanang braso. Seriously? You really want to kill me using your trembling hands? Who sent you? Kastigo nito sa kanya. Maging ang kanyang mga labi ay nanginginig kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. Hindi ko kilala. Pakawalan mo ako. No, unless you tell me who the hell sent you. Napadaing siya dahil halos mabali na ang kanyang braso na hawak nito. Mabuti at pinigil ito ng isang lalaki. Sir, she's not an assassin. Inaatake siya ng nerbiyos, sabi ng lalaki. Unti-unti ay lumuwag ang pagkakahawak ng pasyente sa kanyang braso. Saka lamang niya natitigan ang gwapo nitong muka. You can't get away with this, lady. You will stay in my place. Anito, saka lamang siya pinakawalan. Huwag niyo po ako ipakulong. Napilitan lang ako sundin ang utos sa akin kasi papatayin ng kidnapper ang nanay ko. Napapaluhan ang samo niya. Ginapos ng isang lalaki ang kanyang mga kamay sa likuran. Take her to the headquarters. I will talk to her once I fully recover. Paggawa na iutos ng pasyente sa tauhan nito. Hindi na siya nagpumiglas at sumunod na lamang sa dalawang lalaki. Isang linggong nakakulong si Rihanna sa isang silid ng walang palapag na gusali. Hinahatiran lang siya roon ng pagkain at damit. Lunes ng gabi ay ginising siya ng putok ng baril. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Nanginginig niyang panalangin habang nakaluklok sa kama. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking madalas maghatid ng kanyang pagkain. Dumating na si boss. Maghanda ka, miss. Anito. Sinong boss? Kabadong tanong niya. Si Sir Damon Del Valle na pinagtangkaan mo ang buhay sa ospital. Alam niya ang pangalan ng lalaki at may picture na ibinigay ang kidnapper sa kanya. Bakit may putok na baril sa labas? Pagkuha na itanong niya. May nagtangkang pasukin ng headquarters at nakipagbarilan sa mga gwardya. Mga sindikato ba kayo? Usisa niya. Humisi ang lalaki. Tumanggap ka ng utos mula sa estranghero na hindi inaalam ang background ng target mo. This place is the local headquarters of Del Valle International Intelligence Agency. Our Chief Intelligence Officer is Damon Del Valle. He's a 35-year-old active U.S. Army Intelligence Officer and is also completing his law course. Anito at inilatag na ang profile ng boss nito. Nawindang siya at naalala ang kumpanyang nabanggit nito. Doon siya nag-apply bilang IT specialist at pumasa sa interview. At speaking of Damon, bigla itong pumasok. Why is she still awake? Tanong ni Damon habang palapit sa kanya. Nagising po siya dahil sa putok ng baril, sir. Tugon ng lalaki. Leave us alone. Lumabas naman ng lalaki. Umisod si Rihanna nang lumukulok sa paanan ng kama si Damon. Nakarecover na nga ito. Matangkad ito, matikas at baka sa suot nitong hapit na abuhing t-shirt ang matipuno nitong dibdib. Introduce yourself, please. Anito. Napalunok muna si Rihanna ng laway bago nagsalita. My name is Rihanna, 28 years old, an IT specialist, single, residing in Harrison, Pasay City. Pakilala niya na tila nasa interview. So, you're an IT specialist, but you didn't dare to gather some information about me. Sorry, biglaan ang pangyayari at wala na akong time mag-research. Tumawag lang sa akin ng kidnapper ni Mama at inutusan ako. Sinabi niya ang pangalan mo at kung saang ospital ka naka-admit. Nag-send din siya sa akin ng picture mo. Nasangkot ka raw sa car accident at look directly into my eyes while talking to me, Rihanna. Putol nito sa kanyang pagsasalita.
Napalunok na naman siya ng laway. Nang titigan niya sa mabagsik nitong mga mata ang lalaki ay nilamon naman siya ng takot. Nasabi ko na lahat ng gusto mong malaman. Palayain mo na ako, please. Samo niya. You almost killed me, and even though you were forced to do it, I will not consider it to set you free. Ang taong nag-utos sa'yo obvious na gusto akong makuha na walang malay o paralisado. Baka gusto muna niya akong pahirapan. At ngayon nasa poder kita, gagamitin na rin kita laban sa kanya. Nagatungan pa ang takot ni Rihanna. Sabi ng kidnapper, once naturukan kita ng kemikal, gagawan ko ng paraan para mailabas ka sa ospital at darating ang tauhan niya para kunin ka. Hindi siya aware na nakoma ka. Walang pakialam ang kaaway mo sa buhay ko. Hindi ko nga alam ang pangalan ng taong yun, kaya mahihirapan kang mahuli siya. Still, you need to stay here while I'm catching the mastermind. Tumayo na ito. Paano ko mapapalaya ang nanay ko nito? Wala ka rin namang alam tungkol sa kidnapper ng nanay mo, kaya sumunod ka sa utos ko. Napatayo rin siya at sumugod sa lalaki, ngunit bigla siyang ginupo ng pagkahilo. Kumislot siya nang ipusin ni Damon ang kanyang baywang. Napakapit naman siya sa magkabilang braso nito at nakipagtitigan sa mga mata nito. You can only escape from me when I no longer see you as a threat, Rihanna. Anito na pabulong. Hindi siya nakakibo dahil tila sasabog na ang kanyang puso sa lakas ng pagkabog nito. Hinatak pa siya ni Damon kaya naglapat ang kanilang mga katawan. Ano bang gagawin mo sa akin, sir? Gumagaragal ang tinig niyang tanong. Malalaman mo once na-review ko ng background mo. Pinakawalan din siya nito at lumabas. Humiga na lamang siya ulit sa kama. 3 araw pa ang lumipas bago binalikan ni Damon si Rihanna. Nag-aalmusal ang dalaga sa kwarto nang pumasok ito. Pack your things, Rihanna. Bungad ni Damon na nagpatigil sa kanya sa pagsubo ng pagkain. Saan mo ako dadalhin, sir? Balis ang tanong niya. I'll take you home. Ano? Bakit hindi mo na lang ako palayain? Lumuklok ito sa katapat niyang silya. You can live a normal life under my monitoring. I'm not done with my anonymous enemy yet. Pinalabas ko na nagtagumpay ka at kunwari paralisado ako. Anong ibig mo sabihin? I already reviewed your background. Isa ka pala sa newly hired IT specialist ng sub-office ng agency namin sa Pasay City. You can work there freely, but I assigned you undercover bodyguards. Bakit pa? Useless ang sinasabi mong palalayain mo ko. Hindi ko sinabing palalayaan kita. Malaya kang gawin ang gusto mo pero hindi ko pwedeng lumayo sa akin. You will live in my house while you keep contacting your mother's kidnapper. Kailangan nating malaman ang plano niya. Sasabihin mo sa kanya na nagawa mo ang utos niya, pero nahuli ka ng tao ko. So he will think about the possibility that he might get caught if he keeps on pressuring you. Sandali siyang nanahimik at napaisip. Paano ang nanay ko? Pagkuwan ay tanong niya. Bibigyan mo ang kidnapper ng ebidensya na nagtagumpay ka para malaman natin kung ano ang plano niya sa nanay mo. Paig ako sa gusto mo, pero gusto ko matiyak na ligtas ang nanay ko. I will ensure your mother's safety once you cooperate with me. Napanatag din siya. Fine. Saan pala ang bahay mo? Pagkuwan ay tanong niya. May condo unit ako sa Pasay City. You will stay there. Base pala sa previous jobs mo, you had 2 jobs at the same time, meaning you work hard to earn. Why is that? Umuskisa na ito. Bahagya siyang napayuko nang maisip ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Simula kasi nang namatay ang tatay ko, ako na naghahanap buhay sa pamilya namin. May nakababata akong kapatid na lalaki pero nasa Pangasinan. May autism siya at sakit sa puso. Inaalagaan siya ng lola ko sa father side. Ang mama ko naman ay nag-asawa ulit pero nabulag siya last year dahil sa aksidente. Kaka-opera lang sa mga mata niya at tumulong ako sa gastusin. Kwento niya. So, your mother lives with your stepfather? Oo, pero nitong taon ay madalas sila nag-aaway at nag-abroad ang stepfather ko. Actually, pinsan yun ng tatay ko. Hindi ko naman matiis ang nanay ko kaya binibigyan ko rin siya ng pera. Umuupa lang ako ng bahay kaya minsan kinukulang ang sahod ko. Malaki rin ang nagagastos ko sa paggagamot ng kapatid ko. Nag-resign ako sa dating kumpanyang pinanggalingan ko kasi abusado ang boss ko. Don't worry. My company treats its employees well. You're hired because of your excellent previous job records. Our company also handles cyber case, so you're very useful. Ikaw ba talaga may-ari ng intelligence agency, sir? Kampante na siyang makipagtitigan sa lalaki. Unti-unti na rin naglalaho ang kanyang takot. I'm not the only owner, Rihanna. This intelligence agency was built by my grandfather, originally in the US and Spain.
I'm just a chief intelligence officer assigned here in the Philippines. It's my clan's company. My brothers and cousins are also working here as the part owners. Kaya pala parang may lahi kang banyaga. Only my mother is a Filipina. My father is a Spanish-Japanese who is a retired US Army. Sabi pala ng tauhan mo, active army ka rin. Yes, but under the intelligence division. I'm still finishing my law course too. Lihim siyang humanga sa background ni Damon, pero pansin niya ang dominance sa aura nito at pagsasalita, na para bang kaya nitong kontrolin lahat. Pwede ba akong humingi ng pabor, sir? Anya pagkuwan. What is it? Bigyan mo ka ng protection. Baka kung anong gawin sa akin ng kidnapper. Kahit anong hilingin mong kapalit, ibibigay ko. Matiim siya nitong tinitigan sa mga mata. As I said, I assigned you bodyguards, so you're protected. But it's only because I need to keep my weapon against my anonymous enemy. Bahagyang uminit ang kanyang bumbunan nang maisip na ginagamit lamang siya nitong sandata. A weapon? Ganun ba ang tingin mo sa akin? Biktima rin ako, sir. Angil niya. Not all weapons are meant to stab or kill someone, Rihanna. Don't worry. All weapons I use are handled with care. And I won't let them steal it from me. Finish your meal and pack your things. I will wait at the lobby. Tumayo na ito at lumisan. Inubos na lamang niya ang kanyang pagkain. Pagkatapos kumain ay lumabas na ng kwarto si Rihanna, dala ang paper bag na pinaglagyan ng damit. Nadatnan niya sa lobby si Damon na nakaupo sa couch, nagbabasa ng magazine. Shall we go now? Tanong nito, sinipat lamang siya. Oo, pero ang mga damit na dala ko ay mga binigay lang ng tao mo. Anya, tumayo na ito. Nasaan ang gamit mo? Nasa apartment na inuupahan ko. Cellphone lang at wallet ang dala ko pero na-drain ang battery ng phone kasi hindi ako binigyan ng charger ng tao mo. Dadaan tayo sa apartment mo, but you need to leave it for good. Ano? Saan ako titira once hindi mo na ako kailangan? You will have a better salary in your company and you can afford to buy a house. Tumawa siya ng pagak. Ilang milyon ba sasahurin ko sa kumpanya niyo? May sarkasmo niyang tanong. You will not just work with our agency, but also with me. Ano naman ang magiging trabaho ko sa'yo? Since my maid resigned, you will be the replacement. Napamulagat siya ng mga mata. Maid? Paano ako magtatrabaho sa agency niyo kung magiging housemaid mo ko? While you're staying in my condo, you will do the housework. Madalas gabi na ako umuwi. May alaga rin akong pusa at siya usually ang pagsisilbihan mo. Napabuga siya ng hangin. Allergic pa naman siya sa balahibo ng pusa. Kaso, allergic ako sa balahibo ng pusa. Anya, walang balahibo ang pusa ko. Hindi niya napigil ang kanyang tawa. Tuloy ay pinukol siya ng mahayap ng titig ni Damon. What's funny, Rihanna? Napipikong tanong nito. Bakit walang balahibo ang pusa mo? My cat is a Canadian Sphinx. Allergic din ako sa balahibo ng pusa maging ng aso. But I love cats, so I bought one without fur. May ganun pusa pala. Sige, aalagaan ko ang pusa mo. Pero magkano ba sasahurin ko sa pagiging maid mo at sa agency? As my maid, your monthly salary is 15,000. And your salary as an IT specialist is 40,000. 55,000 lahat? Ilang taon ko pang pagtatrabahuhan yun bago makaipon ng milyon para sa bahay. You can avail an installment condo unit, Rihanna. Mas gusto ko na may sarili akong lupa rito sa Maynila. Planuhin mo yan pagkatapos ng problema mo. Let's go, the driver is waiting. Anito at nagyaya. Sumunod naman siya rito palabas ng gusali. Lumulan sila sa itim na kotse at magkatabi sa backseat. Sabihin mo sa driver ang address ng apartment mo, Rihanna. Ani Damon nang makausad ng sasakyan. Sinabi naman niya sa driver ang kanyang address. Sasamahan mo ba ako sa tinutuluyan kong apartment, sir? Tanong niya pagkuwan. Yes, pero hindi ako bababa. Hindi ako pwedeng magpakita in public. Baka minomonitor ng taong nag-utos sa'yo ang kilos ko. Once nabuksan mo na ang cellphone mo, kontakin mo kaagad ng taong yun at sabihin ang sitwasyon mo. He must be paranoid na after losing contact with you. Sige, susubukan kong matrace ang location ng kidnapper. Ano bang ginagamit ng kidnapper na account to contact you? Sa social media siya nag-chat sa akin. Nag-send siya sa akin ng picture ng mama ko na bihag niya. Black Sparrow ang username niya. Dummy account. Do you mean he never calls you? Hindi, kaya nahirapan ako matrace siya. Email ang ginamit niya sa paggawa ng social media account. Sabi niya ako ang inutusan niya kasi inosente at madaling makalusot sa ospital. Do you have hacking skills, Rihanna? Paggawa na itanong nito.
Oo, alam ko rin mag-counterhack. Good. Sandaling naghari ang katahimikan at napatitig siya sa gwapong mukha ni Damon. Tuluyan ding naglaho ang kanyang takot dito. Sir, wala ka bang asawa? Lakas loob niyang tanong. Your question is out of my interest to answer, lady. Malamig nitong tugon. Tipid siyang umiti. Sorry, kasi patitirahin mo ako sa bahay mo. Baka may asawa ka at mabigyan niyo ng mali siya. I'm single since birth. Bakit? Manghang natitigan niya itong muli. Pinukon na siya ni Damon ng matalim na tingin. I thought you were a shy type. Bakit biglang madaldal ka na? Anito. Nababalot pa kasi ng takot ang puso ko nung unang pagkikita natin. Gusto ko lang matiyak na wala kang masamang balak sa akin. I hate talkative people, especially those who ask about my personal life. Pasensya na po, sir. Hindi na ito umimik. Dahil sa traffic ay inabot sila ng 2 oras bago nakarating sa inuupahan niyang apartment. Ang driver lang ang kasama niya na naghakot ng gamit. Nagpaalam na rin siya sa kanyang landlord matapos mabayaran ang balanse. Bakit konti lang ang gamit mo, Rihanna? Tanong ni Damon nang makasakay na ulit siya ng kotse. Naikarga na rin ng driver sa compartment ng kotse ang kanyang mga gamit. Hindi ako nag-iipon ng maraming gamit kasi mahirap maghakot sa tuwing maglilipat bahay. Wala rin akong malalaking appliances. Anya. You can use my appliances in my house. Salamat, sir. And for your safety, my driver will drive you to work. Ano? Nalalaki ang mga matang tinitigan niya ito. Don't make me repeat myself, lady. May iritasyong anito. Pero sabi mo may undercover bodyguards naman ako. Kaya naman siguro nilang sumakay ng jeep. I hate changing my final decision. Just follow what I said. Napabuga si Rihanna ng hangin at hindi na lamang nagprotesta. Pagdating sa condo unit ni Damon ay namangha ang dalaga sa laki nito at inukupan nito ang kalahati ng 7th floor na merong swimming pool. Wow, sa iyo ba itong buong area na to, sir? Tanong niya habang nakasunod sa binata. Yes, I bought it for 10 million. This condominium is owned by my sister. Anito. Ang mahal? Nakasunod din sa kanila ang driver na tumulong magbitbit ng kanyang mga gamit. Pagpasok sa unit ay nawindang na naman siya sa lawak nito. Ang ganda ng unit mo, sir. Anya sabay lingon sa pusang walang balahibo na sumalubong sa kanila. At totoo ngang walang balahibo ang pusa mo, no? Amused niyang saad. His name is Leo. He's a naughty cat, so be careful. Anito. Nag-explore naman siya sa kusina na may island counter. May minibar doon na may nakadisplay na wine. Bakit pala nag-resign ng maid mo, sir? Tanong niya habang binubuksan ng ref na 2 ang pinto. Hindi niya kinaya ang standard ko sa paglilinis. Nagbukas ng bote ng red wine si Damon. Nilingon niya ito at bigla siyang kinabahan. Hindi pa naman siya pulido maglinis ng bahay. Yun lang ang dahilan, sir? Hindi rin niya natiis ang ugali ko. She said I'm too perfectionist and strict. I didn't allow her to bring her visitor here. Pero rules mo yun. Dapat lang na masunod. Bata pa ba yung maid mo? She's at mid-40s with 2 kids. Matitiis kang pagiging masungit mo at strict rules pero inuunahan na kita. Hindi ako pulido maglinis ng bahay pero marunong ako magluto. Maayos din ako maglaban ng mga damit. You're not here just to be my maid, so don't make it a big deal that may pressure you. Ikuha mo ako ng wine glass, please. Anito sa kanang utos. Isa-isa niyang binuksan ng cabinet sa ilalim ng island counter pero walang wine glass. Karaniwang baso lamang ang naroon. Pwede na ba tong baso lang na para sa tubig, sir? Tanong niya. Pinakita ang mataas na basong payat. I want a wine glass. Baka nasa built-in cabinet sa taas ng lababo. Lumapit si Rihanna sa lababo at binuksan ng built-in cabinet, ngunit malayo ang wine glass. Hindi maabot ng kanyang kamay. Humila siya ng stool chair at tumuntong doon. Nang makuha ang kupita ay bigla namang naalog ang upuan. Nawalan siya ng balanse. Ay, mama ko! Tili niya sa akalang mahuhulog siya, ngunit nasalo siya ni Damon sa likod. Don't be reckless, please. Bulong nito sa kanyang tenga. Natigilan siya nang maramdaman ng kamay nitong nahawakan ng isang dibdib niya, ngunit itinaas din ito sa kanyang kilikili. Otomatikong kumabog ang kanyang dibdib. Nahawakan mo ang dibdib ko, sir? Anya na naiilang. Ibinaba rin siya nito at kinuha ang baso sa kanyang kamay. Sorry, I was in a hurry. And I didn't mean to touch your breast. Wala naman ako masyadong naramdaman. Konting umbok lang. Anito sabay talikod. Hinabol niya ito ng matalim na tingin.
Nilait pa dito ang semi-flat niyang boobs. Hindi naman niya ito magawang tarayan. Ibang level din ng pagkaprangka mo, sir, ah. Kahit naman hindi kalusugan ng dibdib ko, pinagmamalaki ko to kasi virgin pa. Anya habang binabalik ang stool chair sa harap ng island counter. Are you sure no one touches your breast, Rihanna? May sarkasmong tanong nito. Bigla siyang napalingon dito at nakaramdam ng hiya nang maalala na nahawakan pala nito ang kanyang dibdib. So, hindi na virgin. Wala pang nakahawak sa hubad kong katawan, kahit ang ex-boyfriend ko. Anya. You have an ex-boyfriend? Nagsali na ito ng wine sa kopita. Oo, pero hindi kami nagtagal ng 1 taon. Why? Nag-cheat siya. Katawan ko lang pala ang habol niya. At nung hindi niya nakuha, naghanap siya ng iba. That's nonsense. A man is cheating because he can't have his woman's virginity is trash. He should not be called a man. Tama ka. Hindi baling tumanda akong dalaga kung ganung lalaki lang din naman ang mapupunta sa akin. Nagbukas siya ulit ng ref at naghanap ng maluluto. 12:00 na kasi ng tanghali. For me, a relationship with the opposite sex is just a distraction and a waste of time. Ani Damon. Sinipat niya ito. Sounds bitter ka, sir, ah. May masamang karanasan ka ba sa pag-ibig? Amis niyang usisa. Not me, but my parents. Hindi ba maganda ang relasyon ng parents mo? You're asking too much, Rihanna. Magluto ka na lang ng lunch. I'm starving. Anito, umiwas na sa usapan. Lalo tuloy siyang na-curious dito. Sorry, hindi ko lang talaga maiwasang dumaldal lalo't kinakausap mo rin ako. Ano palang gusto mong ulam? Anya pagkuwan. May salmon belly sa ref. Yun ang iluto mo with vegetables. Anong luto naman ang salmon ng gusto mo? Just marinate it with lemon and herbs, then slightly grill it. Okay, pero mag-charge muna ako ng cellphone. Nagtungo siya sa lobby kung saan iniwan ng driver ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang kanyang malaking bag at inilabas ang charger ng cellphone. Nilapitan naman siya ni Damon. Your room is on the left side near the kitchen. Sabi nito. Sige, mamaya ko na ipapasok ang gamit ko ron. Saan naman ang kwarto mo, boss? Nasa right side sa dulo. Guest room ang katabi ng kwarto mo. Lumabas na ito ng unit. Nang ma-charge ang kanyang cellphone ay bumalik siya sa kusina at nagluto. Matapos magluto ay hinanap ni Rihanna si Damon. Natagpuan niya ito sa hardin, may kausap sa cellphone. Gracias, tia. Adios. Anito sa wikang Spanish. May alam siyang basic Spanish language kahit papaano. Napakislot siya nang lumingon sa kanya ang binata. Tanging itim na boxer lamang ang suot nito. Basa ang buhok. Nakaluto na ako, sir. Anya na nakangiti. Ang bilis mong magluto, kasi simula ko palang maligo sa pool. Anito habang palapit sa kanya. Hindi niya naiwasang titigan ito sa matipuno nitong dibdib. Lalo na sa pusong hitik sa abs. Umatras siya nang mapansing sinasadya ni Damon at tumikit sa kanya. Napatili siya nang madulas ang kanyang paa at kamuntik nang mahulog sa swimming pool. Ngunit maaga siyang nahapit ng braso ni Damon sa baywang. Bakit ka ba umaatras na hindi nililingon ng likuran mo? Anito at bigla siyang nahatak kaya napayakap siya rito. Agarang naghurumentado ang kanyang puso at tulalang napatitig sa gwapong mukha ng kanyang boss. Kasi nilalapitan mo ko. Nauutal pa niyang tugon. Hinahabol kita dahil palapit ka sa pool. And why are you so scared of me, huh? Hindi ako takot, sir. But I could see the discomfort in your eyes, lady. Pinakawalan din siya nito. Kasi sino ba naman ang hindi matatakot? Halos damunin mo ko ng buo nun sa ospital. Akala ko'y katapusan ko na noon. Dahil may kasalanan ka, Rihanna. Nagising na ako noon bago ka pa dumating at nakausap ako ng nurse na lalaki. Kaya nagduda na ako nang magising ako mula sa pagkakaidlip. Hindi lang yun ang unang pagkakataon na may nagtangka sa buhay ko. But they all failed too. Bumuntong hininga siya. Napilitan lang naman akong gawin yan para sa nanay ko. Kaya natakot ako. Sino ba naman ng inosenteng tao na gustong makapatay? But the chemical you're about to inject into me is a neurotoxin. Hindi ako kagad mamamatay lalo kung maaagapan ng doktor. Isa yun sa malaking katanungan ko kung bakit hindi intensyon ng taong nag-utos sa'yo na patayin kagad ako. He can use potassium chloride to stop my breathing instantly. But he didn't. Hindi naman niya sinabi ang dahilan. Basta nagpapunta lang siya ng tao sa apartment ko at ibinigay ang gamot. Pinagpanggap niya ako na nurse at sabi niya may 2 tao pa siyang pinapasok sa ospital para backup ko. Okay, let's eat first. Kinuha na nito ang hinubad nitong kamiseta at isinuot kasunod ng pants nito. Nagpatiuna naman siyang pumasok ng unit. Sumunod din ang binata.
Isasama pala kita sa Clark last week of this month, Rihanna. Ani Damon nang kumakain na sila. Bakit, sir? Manghanga niya. We will have an annual family reunion. My aunt just called and asked me to come. Sunday yon. Kailangan bang kasama ako? I need you to avoid my relatives from asking me about my love life. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkawindang. Ibig mo bang sabihin ay ipagpapanggap mo ko na girlfriend mo? No, you will be my date. Parang ganun din yun. Iisipin pa rin ng kamag-anak mo na nobya mo ko. Can't you just do my order without complaining? It's part of your job. May iritasyon nang sabi nito. Nalunok niya bigla ang kasusubo lamang niyang ulam. Bigla yung bumara sa kanyang lalamunan kaya napaubo siya. Halos hindi na makahinga. Hey, Rihanna, are you okay? Tanong ni Damon. Tumayo na ito at pumwesto sa kanyang likuran. Nagulat siya nang marahan nitong tinapik ng palad ang kanyang likod. Binigyan din siya nito ng baso na may tubig na kaagad niyang nilagok. Naalis din ang bara sa kanyang lalamunan. Okay ka na ba? Tanong nito. Bumalik na sa upuan nito. Tumango siya pero panay ang punas ng luha gamit ang table napkin. Pasensya na, hindi ako sanay kumain na may kasamang nagagalit. Anya pagkuwan. Do I sound angry to you? Medyo, bigla ka na lang kasing nagtaas ng boses. Sorry, ayoko kasi na kina-question ng mga desisyon ko. Nagtataka lang naman ako kung bakit kailangan mo pa akong isama sa family reunion nyo. Ginagawa mo rin ba ito sa dating maid mo o empleyadong babae? No, I never had a young maid like you. I just see you as a little sister. Matabang siyang umiti. Sister? Tapos gagawin mo akong kadate sa reunion? Okay, stop this nonsense. Finish your meal and we will have more things to do. Kumain na ito. Napangiti si Rihanna. Unti-unti ay nakikilala na rin niya si Damon. Lalo na ang ugali nitong hindi maintindihan. Kinabukasan pagkatapos ng almusal ay saka lamang nabuksan ni Rihanna ang chat ng kidnapper ng kanyang ina. Nahack kasi ang kanyang social media account at inayos pa niya. Nag-reply siya rito at sinunod ang mga sinabi ni Damon. Mag-send ka sa kanya ng picture ko na nakaratay sa kama. Ani Damon. Magkatabi silang nakaupo sa couch sa salas. Saan ako kukuha ng picture mo? Anya. Send me a friend request first. Sinunod naman niya ito. Kaagad nitong pinadala ang picture nito na nakahiga sa kama at ang isa'y nakaupo sa wheelchair. Pinadala na rin niya yun sa kidnapper. May reply na ang kidnapper. Anya makalipas ang 30 minuto. Anong sabi niya? Lumapit pa si Damon at nakibasa sa chat ng kidnapper sa kanyang cellphone. Sabi niya, gawan ko ng paraan kung paano makalapit sa'yo. At once na kumpirma niya na totoong paralisado ka, paplanuhin daw namin kung paano ka mapupunta sa kanya at natitigil ang sabi niya nang maramdaman ang init ng hininga ni Damon na bumubuga sa kanyang pisngi. Nabigla niya itong lingunin ay aksidenteng naglapat ang kanilang mga labi. Kapwa silang natigilan at nagkatitigan ng ilang sandali. Ganoon naman ang pagsikdo ng kanyang puso. Focus, Rihanna. Anito at dumistansya sa kanya. Sorry, ano palang ire-reply ko sa kidnapper? Anya nang mahimasmasan. Just agree with what he said to you. Ibibigay natin kung anong gusto niya. Pero bago yon, kailangan muna nating matrace ang location niya. Natrace ko na ang email ng kidnapper at gumamit siya ng mobile number sa paggawa ng email na ginamit niya sa social media account. Pwede nating tawagan yun. Good idea, Rihanna. Kunin mo ang number at ibigay mo sa akin. We will trace the IP address. Gumamit na siya ng hacking application at nakuha ang cellular number na ginamit ng kidnapper. Natigilan siya ng mapamilyar ang number. What's wrong, Rihanna? Tanong ni Damon. Kwan, parang pamilyar sa akin ang number ng kidnapper. Anya, ibinigay rin kay Damon ang numero. Tumayo ito. Ituloy mo lang ang conversation niyo ng kidnapper, pero mag-ingat ka sa pagbibigay ng impormasyon. Maliligo lang ako at aalis ako mamaya. Anito at pumasok na sa kwarto nito. Itinuloy naman niya ang ginagawa sa cellphone. 3 araw ang lumipas na nasa kondo lang ni Damon si Rihanna. Lunes ng umaga na siya pumasok sa trabaho. Tinupad ni Damon ang sinabi nito na hatid sundo siya ng driver at may kasamang undercover bodyguards. Rihanna, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Efren, ang ex-boyfriend niya. Nasurpresa siya nang makita sa workplace nilang lalaki. Efren, bakit narito ka rin? Tanong din niya. Dito na ako nagtatrabaho bilang IT engineer. Ipinasok ako rito ng girlfriend ko na admin staff. Yung babaeng pinalit mo sa akin na may 3 anak? Napalis ang ngiti nito at tumalim ang titig sa kanya.
Ano naman kung may mga anak na si Cherry? At least, siya, hindi katulad mo na paimportante at tanga. Uminit ang kanyang bumbunan at nasampal sa pisngi ang lalaki. Sa'yo lang naman ako naging tanga. Nauntog na ako at na-realize na maling umibig ako sa lalaking bayag lang ang priority. Buwelta niya. Napikon din ito at akmang susuntukin siya, ngunit may sumalo sa kamay nito. Manghang napatingin siya kay Damon na siyang pumigil kay Efren. Damon? Kabadong sambit niya. Hurt her, and you will not see sunlight anymore. Asik ni Damon kay Efren sabay tulak dito. Natigalgal naman ang lalaki at napaatras. Sir Damon, si Rihanna po ang nagsimula ng gulo. Kinakausap ko lang naman siya pero bigla niya akong sinampal. Depensa ni Efren. She will not slap you if you didn't offend her. I noticed you two before the conversation started. And it's obvious that you're Rihanna's cheater ex-boyfriend. Kilala niyo po si Rihanna? Yes, and she's working with me in private. Is that a problem for you? Imposible. Hindi ganoon katalino si Rihanna. Paano siya magkakaroon ng chance na magtrabaho rito? Lalo na sa inyo, sir. Rihanna's computer skills and her previous job records are sufficient to qualify her for the company standards. At alam mo ang rules ko sa kanya? Bawal ang bullying dito. Lalo na sa katulad mo na mapanakit ng babae. Now, submit your resignation letter to the HR office and leave the company before lunchtime. Nataranta na si Efren at napaluhod sa harapan ni Damon. Sir, please give me a chance. Hindi ko na po guguluhin si Rihanna. Samo nito. You don't deserve a second chance, Efren. Kahit busy ako, naglalaan ako ng oras para kilitisin ang mga taong pumapasok sa kumpanya. At aware ako na ginagawa mong motel ang workplace nyo. You're fired. Nagtawag pa ng gwardya si Damon at pinakaladkad palabas si Efren. Ilang sandali namang natulala si Rihanna at pati siya ay natakot lapitan si Damon. Pero nagulat siya nang ito mismo ang lumapit sa kanya at marahang hinaplos ng palad ang kanyang pisngi. Nasaktan ka ba, Rihanna? Tanong nito na lalo niyang ikinagulat. Maging ang ibang empleyado ay tulalang nakatingin sa kanila. Okay lang ako, sir. Salamat kasi hindi natuloy ang pananakit sa akin ni Efren. Anya ng mahimasmasan. Kararating ko lang at hinanap kita. And I found you here, fighting with your ex-boyfriend. Pasensya ka na. Hindi magandang paghihiwalay namin ni Efren at ako pang sinusumbatan niya sa mga pagkukulang ko. Forget about him. He's a scumbag. Pero nagtatrabaho rin dito ang girlfriend ni Efren. Yung pinalit niya sa akin. Galit niya sa akin kasi pinahiya ko sila sa social media. Sabihin mo sa akin ang pangalan ng babae. Bakit? Tatanggalin mo rin ba siya sa trabaho? Kung ihilingin mo, why not? Bigla naman siyang naawa sa babae nang maisip na may mga anak ito. Huwag mo siyang tatanggalin. May mga anak siya, sir. Hindi naman siguro niya ako guguluhin dito. Walang mananakit sa'yo rito, Rihanna. Hindi ako nagtatagal dito, pero namamonitor ko ang kilos mo. I just came to check on you. Patago siyang umiti dahil sa hindi mapigil na kilig. Bigla kasing nagpakita ng care sa kanya si Damon. Samantalang palagi nitong nasisita ang trabaho niya sa bahay, maliban sa niluluto niyang pagkain. Salamat pero may bodyguard naman ako. Kaya nilang pigilan si Efren. Anya. I can't stand seeing you being harassed by someone. Muli siyang napangiti at hindi may kakailang nagugustuhan na niya ang binata. Nasanay na rin siya sa mood swing nito. Thank you for protecting me, sir. Anya na naiilang. I'm protecting you as my weapon, Rihanna. Nothing else. Anito. Tumabang ang kanyang ngiti pero hindi naalis ang kanyang kilig. Ramdam kasi niya na in denial lang si Damon. Madalas din niya itong nahuhuli na nakatitig sa kanya habang abala siya sa gawaing bahay. Pero nag-assign ka ng 2 bodyguard sa akin. Anong silbi nila kung makikialam ka rin? Anya pagguwan. Umalan ang dibdib nito at sandali siyang tinitigan. Nagkataon lang na mas malapit ako sa'yo nang lapitan ka ni Efren. Asus, pwede mo namang pigilan ng sarili mo at utusan ng bodyguards. And what do you mean to say? That I have special feelings for you? May iritasyon na sa tinig nito. Hindi ba ganun naman ang ibig mong sabihin, sir? Kung sandata lang ang tingin mo sa akin, hindi ka manghihinayang kahit masaktan ako. A weapon means a thing you use to defend yourself, not for you to defend. Maya-maya ay hinila siya nito sa kanang kamay at pumasok sila sa opisina nito. Isinandal siya ng lalaki sa dingding at ikinulong sa mga bisig nito. I can't believe I allow you to talk to me like that, Rihanna. Ani Damon sa matigas na tinig. Nakipagtitigan siya sa matapang nitong mga mata. Sorry, sinasabi ko lang kung anong obserbasyon ko sa'yo at mukhang hindi ka pa aware sa pagbabago ng pakikitungo mo sa akin. Anya. Is that a big deal to you?
If I care for you, it's none of your business. Natawa siya. Hindi kita maintindihan, boss. Sinasabi mo ba na parang may ibang kahulugan ng pinapakita kong care sa'yo? Obvious naman, Sir Damon. Big deal sa akin yun kasi in the first place, threat ako sa buhay mo. Tapos bigla ka nagtiwala sa akin. I don't trust you yet, lady. Protecting you is part of my plan to easily catch my enemy. That's all. Ganun lang ba talaga yun? And what do you expect? Pasensya na kung assuming ako. Nakalimutan kong distraction para sa'yo ang pag-ibig. Pero naniniwala ako na hindi ka manhid, Sir Damon. Baka takot ka lang pumasok sa relasyon dahil sa family history mo. Anya pagkuwan. Love isn't a priority in our family, Rihanna. We can spread our bloodlines without spending much effort on a relationship. Anito sa malamig na tinig. Bakit? Ganun ba kalala ang family environment mo para hindi mo ma-recognize ang love? Napabuga ito ng hangin. If you keep digging into my personal life, make sure you won't judge my family. Hindi ako mapanghusgang tao, no? Your secrets are safe with me, sir. Ngumiti pa siya. I'll tell you everything if I love to. Okay. Pakawalan mo na ako dahil may trabaho ako naghihintay. Masyado na ako naaabala. Kumistot si Rian nang banayad nitong pinisil ang kanyang baba. I'm your boss, remember? If I said you spend your whole day with me, no one can stop me. Understood? Anito, may gigil. Tumango siya. Yes, sir. Pinakawalan din siya nito. Do your job. I'm leaving. Anito, pagkuwan ay lumabas. Lumabas na rin siya at sinimulan ng trabaho. Sa loob ng mahigit 1 linggong pagtatrabaho ni Rihanna sa DIA, ay ramdam niya lalo ang care sa kanya ni Damon. Kahit may bodyguard siya ay sinasamahan pa siya nito, lalo na kung mamamalengke. Sabado ng gabi ay nagyaya na ito papunta ng Clark. Teka, ilang araw ba tayo sa Clark, Sir Damon? Tanong ni Rihanna habang naghuhugas ng pinagkainan nila, katatapos lamang nilang maghapunan. Uuwi rin tayo sa Monday. Anito habang nakaupo sa harap ng island counter at sumisimsim ng red wine. Di absent ako sa trabaho niyan sa Monday. You can ask for sick leave. Baka mausog at magkasakit talaga ako. Mahina siyang tumawa. Just obey me, lady. Roger, boss. Sinipat niya ito at huling-huli niya ito na nakatitig sa kanya habang sumisimsim ng serbesa sa kopita. Napalunok bigla ng laway si Rihanna, lalo nang mapansing nakabukas ang botones ng suot nitong polong itim. Nakasilip ang naghihimutok nitong dibdib. Si Leo pala, isasama ba natin? Tanong niya, madistract lamang ang sarili. No, maiiwan siya sa penthouse sa ground floor ng kondo. Sige, maghahanda na ako ng gamit ko. Paalam niya nang matapos ang hugasin. Dumaan siya sa tabi ni Damon, ngunit pinigilan siya nito sa kanang braso. Napahinto siya at humarap dito. Bakit? Balis ang tanong niya. Bigla na lamang kasing sumikdo ang kanyang puso. Bahagya siya nitong hinila at pumihit ito paharap sa kanya. Sumiksik ang kanang binti niya sa pagitan ng mga hita nito. Pagkuwan ay dumampi ang palad nito sa kanyang pisngi at may panahid. There's a bubble on your cheek. Anito sa malamis na tinig. Kumabog pa ang kanyang dibdib, lalo na nang matitigan ang mapupula nitong mga labi. Napalunok na naman siya ng laway. Nagmamadali kasi ako kaya napunta na ang bula ng sabon sa pisngi ko. Go ahead, pack your things. Anito pagkuwan. Sige sir. Malapad siyang ngumiti habang umaatras. Nang makapag-impake ng gamit ay kaagad din silang umalis. Ginupo na ng antok si Rihanna kaya nakatulog siya sa biyahe. At nang muli siyang magising ay mag-uumaga na. Anong oras na sir? Tanong niya kay Damon na nagmamaneho. 3:00 na, malapit na tayo sa Clark. Mamaya mo na ituloy ang tulog mo. Tura nito. Okay. Hindi na siya natulog ulit hanggang sa makarating sila ng Clark. Pumasok sila sa malaking gate at tinahak ang daan patungong beach. Wow, ito ba ang rest house niyo, sir? Excited niyang tanong nang makita ang 3 palapag na beachfront villa. May mga yate at maliliit na sasakyang pangdagat din siyang nakikita sa pampang. Yes, it's our rest house. Ani Damon. Huminto sila sa malawak na parking area ng villa. Ang yaman niyo pala, sir. Ibig bang sabihin lahat ng kamag-anak mo ay may karapatan sa property na to? Anya, nauna nang bumaba. Yes, my grandfather purchased this place before he passed away. Lahat ng anak niya ay may shares dito at naipasa sa aming mga apo. Tinabihan naman siya ni Damon at nakatanaw sila sa karagatan. Ilan pang magkakapatid ang tatay mo, sir? 4 at isa lang ang babae. My dad is the eldest and I'm the eldest grandson. Pumihit si Rihanna paharap dito. Ilan naman kayo magkakapatid?
I have 4 brothers, 1 sister, and 3 half-brothers. Half-brothers? Meaning may ikalawang asawa ang tatay mo? No, those 3 brothers are my father's bastard sons. Nawindang siya. So, buhay pa ang mami mo? Yes, but she divorced my dad since he introduced his bastards to our family. Natigilan siya nang mapagtanto kung bakit hindi interesado sa relasyon si Damon. Hinintay nilang lumiwanag ng tuluyan bago pumasok ng villa. Sinalubong sila ng magandang ginang na nakasuot ng belong puti sa ulo at hanggang binti ang laylayan ng bulaklaking bestida nito. Welcome home, Damon. Bungad ng ginang at nagling niyakap ang binata. Buenas noches, tia. Bati rin ni Damon dito. And who is that beautiful lady? Tanong ng ginang nang mapansin si Rihanna. Lumapit naman ang dalaga sa ginang. Good morning po, I'm Rihanna, Damon's maid. Pakilala niya. A maid? Tumikwas ang isang kilay nito. Inusig ng tingin ang binata. Rihanna, siya si Sister Feliz, my aunt, kapatid ng daddy ko. She's a nun. Siya ang punong abala tuwing may reunion kami. Ni Damon, pinakilala rin ang tiyahin nito. Nilapitan naman siya ng ginang at niyakap. Nagmano rin siya rito. I won't accept that you're just Damon's maid, Rihanna. Amis na sabi ng ginang, napangiti lamang siya. Is my room ready, tia? Pagkuwan ay tanong ni Damon sa ginang. Yes, and Rihanna will use your sister's room. Dakota will not come today. Thanks, tia. Pagkawan ay nagyaya na si Damon na matulog. Sumama naman si Rihanna rito sa 3rd floor kung nasaan ang kwarto nito. Parang hotel naman tong villa nyo. Ang daming kwarto, sir. Anya habang nakabuntot sa binata. Sinadyang maraming kwarto ang villa para bawat isa sa aming mga magkakapatid at pagpipinsan may matutulugan. Ilan ba kayo lahat? We're 36. Wow! Lahat pa kayo ay dala ang apelido ng Del Valle? Yes, including the bastards. Pero ang iba'y ginagamit lang ang Del Valle para sa security at legacy. Kasama na rin ang inheritance. Ang yaman pala talaga ng lolo mo, ano? Yes, pero mas mayaman ang lola ko. Unang binuksan ni Damon ang kwarto ng kapatid nitong babae. Sinamahan pa siya nito sa loob. Bakit mas mayaman ang lola mo? O sisa niya? My grandmother was the only daughter of a Japanese Yakuza trillionaire. Manghang hinarap ito ni Rihanna at bigla siyang kinilabutan. Yakuza ang lola mo, sir? Yes, but she was forced to marry my grandfather when grandpa took down her father. Kaya nakuha ni lolo lahat ng ari-arian ni lola. Walang choice si lola dahil wala nang natirang tauhan ng tatay niya. They got married without love because of hatred. Hindi rin natiis ng lola kung higpit ng batas ni lolo, kaya nagbigti siya. And my grandfather's ruthless family rules were passed down to his children and to our generation. Only Aunt Feliz had the courage to escape and chose her path to become a nun. My grandfather is a retired military general, and following his path is mandatory. We all have to serve the country as an armed forces member or a police officer. Nawindang si Rihanna sa natuklasan. Kaya pala kung magsalita ka ay full of authority, bossy at ang desisyon mo hindi pa dalos-dalos. Naiintindihan ko na. Hindi madaling mamulat sa pamilyang umiiral ang batas militar. Ang hirap siguro ng pinagdaanan mo habang lumalaki, no? Komento niya at napaluklok sa gilid ng kama. You're right. I live a life where freedom is limited. But I can't blame my grandfather. Mas gusto kong rules niya kaysa way ng pagtrato sa amin ni daddy. Anong ibig mong sabihin? My father was an asshole. He abused women. Ang hirap na dinanas niya sa kanyang ama ay ipinasa niya sa aming mga anak niya. Since late na siya nagkaroon ng kalayaan, para siyang ibong matagal nakakulong sa hawla. At nang lumaya, hindi niya alam kung saan siya patungo. His life is a mess. Pare-pareho sila ng mga kapatid niyang lalaki at na-adapt din ng ibang kapatid at pinsan ko. I'm sure hindi ka katulad ng ibang kapatid at pinsan mo. Paano mo nasabi? Matiim siya nitong tinitigan. Kasi nakafocus ka lang sa trabaho mo. Maybe because I witnessed every single mistake and struggle in our clan. And I don't want to be part of it. I want to stick to my grandfather's rule. But you deserve to be free and happy, Sir Damon. My chosen life is my freedom, Rihanna. Pero obvious na hindi ka masaya, sir. Hindi pa kita nakitang umiti. Mabilis kang mairita. At sign yun na hindi ka masaya sa buhay. I don't know what happiness means to normal people like you. Ayaw mo kasing magpapasok ng ibang tao sa buhay mo kaya hindi ka aware kung ano ba ang tunay na kaligayahan. Let me help you. Malapad siyang umiti. Help me for what? Kunot noong tinitigan siya nito. Tumayo siya at nilapitan ng lalaki.
Hinawakan niya ito sa magkabilang kamay at pinakatitigan sa mga mata. Once you learn to fall in love, everything will change. I know love is useless and a distraction to you, but you miss how beautiful life is with love in your heart. Buksan mo ang puso mo para sa pag-ibig. Promise hindi ka magsisisi, sir. Anya. Ilang sandali itong nakatitig sa kanyang mga mata. We should sleep. Mamayang hapon magsisimula ang party. Call me Damon pag nasa harap ka ng iba kong mga kamag-anak. Si Tia, hindi siya naniniwala na maid kita. I think mas naniniwala siya na girlfriend kita. Sabi lang nito at lumisan. Humiga na lamang siya sa kama. Napasarap ang tulog ni Rihanna at nagising lamang siya nang pumasok si Damon na may dalang pagkain. May nakasunod ditong babae na may hawak na parihabang kahon at paper bag. Sorry, kagigising ko lang. Anya nang makaupo. Kagagising ko lang din at inutusan ako ni Tita Feliz na dalhan ka ng food. Narito na rin ang isusuot mong damit na pinabili ko kanina. Anito, inilapag ang pagkain sa mesita. Iniwan naman ng babae ang kahon at paper bag sa couch at kaagad ding lumabas. Thanks, 2:00 na pala ng hapon. Anyang na makita ang oras sa kanyang cellphone na kinuha sa mesita. Binasa rin niya ang chat ng kidnapper ng kanyang ina. May bagong utos ang kidnapper, Sir Damon. Anya pagkuwan. What does he want now? Umupo ito sa kanyang paanan. Sabi niya, pakakawalan lang niya ang nanay ko kung makukuha ka niya. Nag-set siya ng date kung kailan ang pagkikita namin kasama ka. Sinabi ko rin sa kanya na nagtatrabaho ako sa bahay mo. Good. Umayon sa plano kong utos ng kidnapper. Paano kung mapahama ka? Baka patayin ka nila. Don't worry. I'll catch the target first before he gets close to me. Kumain ka na. Babalikan kita bago ang party. Anito at lumabas. Nilantakan naman ni Rihanna ang pagkain. Pagkatapos kumain ay kaagad naligo ang dalaga. Pagkuhan ay binuksan niya ang kahon ng damit at namangha siya sa ganda ng silver dress na may long sleeve. May kasama rin itong 2 inches silver sandals. Isinuot niya ang mga yon. Rihanna, are you ready? Tanong ni Damon na kumakatok sa pinto ng kwarto. Yes, I'm ready. Pasigaw niyang tugon pero hirap siyang maitaas ang zipper ng kanyang dress sa likod. Can I come in? Oo, bukas yung pinto. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok si Damon suot ang itim na suit. Diretso ang lapit nito sa kanyang likuran. I think you need help. Anito, hinawakan ng zipper ng kanyang damit sa likod. Natitigilang tumitig siya sa replika nila sa salaming nasa pinto ng closet. Nakatitig din sa kanyang mukha si Damon habang dahan-dahang itinataas ang zipper ng kanyang dress. You're stunning in this dress, Rihanna. You have a perfect physique. Kasya lang pala sa'yo ang damit. Anas nito sa kanyang tenga. Inaladlad pa nito ang gabewang niyang buhok na maalon. Napakislot siya nang maramdaman ng init na mga daliri ni Damon na humahaplos sa kanyang balikat, pababa sa kanyang likod. Napaigtad siya dahil sa kiliti. Paano mo nalaman ang size ko? Tanong niya, madistract lamang sila pareho. I just estimated your size at kabisado ko na rin ang size ng paa mo. Napangiti siya. Baka mali tayo, bilisan na natin. Tuluyan naman itong naisara ang zipper ng kanyang damit. Pumihit siya paharap dito, saktong lumapit pa ito kaya sandaling naghinang ang kanilang mga labi. Nakayuko rin kasi ito. Sorry sir. Anya sabay atras, ngunit nakabig nito ng braso ang kanyang baywang. Sorry isn't accepted, my lady. Bulong nito at walang abog siyang siniil ng halik sa mga labi. Bugso ng damdamin ay dagli siyang tumugon sa halik nito. Kung kailan lumalalim na ang kanilang halikan, ay may kumatok naman sa pinto. Naghiwalay rin sila. Sir Damon, the party's about to start. Sabi ng babaeng kumatok. We're coming. Tugon naman ng binata. Shall we go, Rian? Anito pagkuwan, inalok sa kanya ang kanang braso. Kumapit naman siya rito at sabay na silang lumabas ng silid. Pagdating sa malawak na function hall ng villa, ay namangha si Rihanna sa dami ng tao. At napansin niya ang mga malaanghel sa kagwapuhan at kagagandang mga bisita. Mga kamag-anak mo ba silang lahat, Damon? Tanong niya sa binata. Yes. Our parents aren't here, but my other brothers just arrived. Wow, gwapong-gwapo na ako sa'yo pero mas marami palang mas gwapo sa mga kapatid at pinsan mo. Kumislot siya ng banayad na binisil ni Damon ang kanyang baywang. Bakit? Amis niyang untag. So you ignore my face now because of some handsome men here? Natawa siya nang mapagtanto na nagsiselos ang kanyang boss. Hindi for me you're the most attractive. I admit, hindi ako pinakagwapo, pero natitiyak ko sa'yo na mas angat ako sa lahat, Rihanna. Talaga?
Paano, Aber? Just watch. Nang makarating sila sa gitna ng pasilidad, ay biglang tumahimik at nabaling sa kanila ang atensyon ng lahat. Ramdam ni Rihanna ang respeto ng lahat kay Damon, na para bang ito ang hari. Wait, am I dreaming? Does Damon really brought a woman here? Tanong ng lalaking nakasuot ng navy uniform na puti. Humakbang palapit sa kanila. Guwapo rin ito, matikas at matangkad. Sino siya, Damon? Tanong ni Rihanna. He's Luigi, my cousin. Parang pilyo siya, no? You're right, and he's also a womanizer. Nang makalapit sa kanila si Luigi ay napapiksi si Rihanna nang bigla siya nitong hawakan sa kanang kamay at akmang hahalikan. Ngunit itinulak ito ni Damon. Hey, what's the matter, cousin? I'm just greeting your woman. Ani Luigi. My woman is not accepting a hand kiss. Back off, Lou. Asik ni Damon sa pinsan. Umatras naman si Luigi. Fine. Ngayon ka nga lang nagdala ng babae rito, napaka-territorial mo pa. Anyway, what's your woman's name? She's Rihanna. Oh, nice to meet you, Rihanna. Welcome to the Del Valle family. I hope you're already prepared for a disaster. I also hope you will teach Damon how to live without pressure. Turuan mo rin siyang lumandi. Anito sabay kindat kay Rihanna. Ignore him, Rian. Let's just go. Ani Damon. Iniwasan na lamang nila si Luigi. Nakilala rin ni Rihanna ang ibang kapatid at pinsan ni Damon. Sumali rin sila sa palaro. Are you hungry, Rian? Tanong ni Damon matapos ang huling laro. Oo, pwede bang kumain? Anya. Of course, let's go to the buffet table. Sumama siya rito sa lamesa ng mga pagkain. Nang makakuha ng pagkain ay pumesto sila sa round table. Nakasama rin nila sa lamesa ang isang kapatid ni Damon na lalaki at pinsan. Are you two in a relationship? Tanong ni Kanji, ang pinsan ni Damon na may kasingkita ng mga mata. Hindi, maid lang ako ni Damon. Confident namang tugon ni Rihanna. But Damon doesn't see you as a maid, Rian. Sabad naman ni Garrick, ang ikatlong kapatid ni Damon. Natitigan niya si Damon na seryoso sa pagsubo ng pagkain. Ginutom na ito. Maid lang talaga ako ni Damon at IT specialist din sa agency niyo. Giit niya. Nagulat siya nang lumipat sa tabi niya si Kanji at bigla siyang inakbayan. Maid ka lang pala niya, so pwede kang ligawan? Anito. Ginupo siya ng kaba nang mapansing natigil sa pagsubo ng pagkain si Damon at dinitigan ng masama ang pinsan. Pagkawan ay hinuli nito ang kamay ni Kanji at iniwaksi palayo sa kanya. Hey, possessive yan, cousin. Angal ni Kanji. You know I hate someone touching my property, Kanji. Ani Damon. Wow, he just admitted that Rian is not just a maid to you. Hindi kumibo si Damon. Napangiti naman si Rihanna dahil kahit hindi aminin ni Damon ay halatang gusto na rin siya nito. Eat well, Rian. Kukuha lang ako ng drinks natin. Pagkawan ay paalam ni Damon at umalis. How's my brother, Rian? Maya-maya ay tanong ni Garrick. Sumisimsim na lang ito ng alak. Seryoso ito, may kalamigan din ang pagkatao. Okay lang naman siya. Tipid niyang turan. Na-aksidente siya noon at nakoma. At balita ko ay may nagtangka sa buhay niya. Hindi pa raw nahuhuli ang suspect. Matabang siyang umiti. Tinatrabaho na namin ang paghahanap sa suspect. Thanks for taking care of my brother. He's the most pressured among us. But he obviously likes you. He just can't admit it, or he doesn't know how to show it. Help him express his emotions. Napangiti siya dahil may tiwala rin sa kanya si Gary. I will do my best, sir. Please call me by name. You're part of my family now. Pero may mataas kang rango sa Navy kaya deserve mo tawagin sir. Isa pa, hindi pa naman ako girlfriend ni Damon. Then I'll help you make your relationship with him official. I will help too. Sabad naman ni Kanji. Paano? Bigla siyang nasabik. Damon has a weak tolerance to alcohol. And when he's drunk, his emotions burst out. Nang bumalik si Damon ay si Garrick naman ang tumayo at kumuha ng drinks. Here's your wine, Rian. Ani Damon. Ibinigay ang kopita ng wine sa kanya. Thanks, Anya. Maya-maya ay bumalik si Garrick dala ang bote ng whiskey. Niyaya ng mga ito si Damon na uminom at hindi rin nakatanggi ang boss niya. Nakisali na lamang siya sa kwentuhan ng mga ito habang nagiinuman. Lasing na ata si Damon, Garrick. Ani Rihanna nang mapansing dumadaldal na si Damon. He's fine, Rihanna. Ani Kanji, nakangiti. Wala na nga sa wisyo si Damon dahil panay ang halik nito sa kanyang pisngi. Namumula na ang mukha nito. You're drunk, Damon. Hinahalikan mo na si Rihanna. Natatawang sita ni Kanji.
I'm not drunk. Giit nito. Lumagok pa ito ng alak mula sa baso. Kung hindi ka lasing, sino si Rihanna sa buhay mo? Rihanna is special to me. Why? Tumitig pa si Damon sa mukha ng dalaga. Because she makes me happy. I feel complete since she came into my life. She was gradually pulling me out of darkness. Kumpisal nito na ikinawindang ni Rihanna. So, do you love her, brother? Tanong naman ni Garrick. Nang titigan siya ni Damon sa mga mata, ay nakumbinsi si Rihanna na mahal na rin niya ito. Nagwala na rin ang kanyang puso habang naghihintay sa sagot nito. Rihanna is the only woman who made me realize that love is possible for me. I could say I love her. I really want her by my side all the time. I'm rushing to finish my job just to see her. I'm even dreaming about her always. Bunyag ng binata. Hindi siya nakakibo at lalong nagwala ang kanyang puso nang ilapit pa ni Damon ang mukha nito sa kanya at sinihil siya ng halik sa mga labi. Gusto niyang tumugon ngunit naunahan na siya ng hiya. Okay, tama ng alak boss. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Pigil niya at biglang tumayo. Tinulungan naman siya ni Garrick na maihatid sa kwarto nito si Damon. Ikaw na bahala sa kuya ko, Rihanna. Ani Garrick nang maihiga sa kama si Damon. Sige, salamat Garrick. Anya. Nang umalis si Garrick ay inayos niya ang kumot ni Damon. Iiwan na sana niya ito, ngunit pinigil siya nito sa kanang braso. Rian, stay with me please. Anito sa paos na tinig. Namumungay na ang mga mata nito. Matulog ka na, sir. Anya. Aatrasan na siya, ngunit hinatak siya nito, kaya nabuwal siya sa ibabaw nito. Natitigilang nakipagtitigan siya sa mga mata nito. Do you believe me, Rian? Tanong nito. Believe what? That I'm crazy in love with you. Natawa siya ngunit hindi napigil ang galak sa puso. Akala ko ba wala sa vocabulary mong love? But I'm still a human with a heart. I knew I was falling for you, but I just don't know how to express it. What I said to Kanji is true. I'm just scared I couldn't give you the love you deserve. It's my first time falling in love and I'm afraid to fail. Love is challenging, Damon, but once you enjoy it, you will learn how to manage it. Huwag kang matakot. Set your heart free. I admit I love you, Rian. Can you love me back? Malapad siyang umiti at tumango. I already love you, Damon. Dahil sa kanyang sagot ay bigla siya nitong inapuhap ng mapangahas na halik sa mga labi. Nasabik naman niyang tinugon at naging mitya yon ng kanilang pag-angkin sa isa't isa. Tila naparalisa ang katawan ni Rihanna nang magising siya kinabukasan. Bakit kasi hindi ko muna tiningnan kung gaano kalaki ang alaga ni Damon? Sumugod ako sa gera na hindi handa sa malaking armas ng kalaban. Maktol niya habang nagsusuot ng undies. Maya-maya ay pumasok si Damon dalang tanghalian nila. You're awake. Are you okay? Nito, inilapag sa misita ang tray ng pagkain. No, I'm not okay. Winakwak mo ang inosente kong hiyas. Biglang natawa ang binata, bagay na kanyang ikinagulat. Aba, tumawa ka ah. Napapaupong Anya. Why? Am I not allowed to laugh? Kasi never kong tumawa eh. Baka may sabi ka lang ng espiritu ng alak. Napailing ang binata at tinabihan siya sa kama. I'm sorry about last night. I lost control, and I took you roughly. Promise I'll be gentle next time. Nito, may next time pa ba? If you ask for it, why not? Let's eat first. Maliligo tayo sa dagat mamaya. Sige. Tumango siya at nagsuot ng hinabad na polo ni Damon. Sinubuan pa siya nito ng pagkain. Nakatulog ulit si Rihanna pagkatapos ng tanghalian. At paggising niya ng hapon ay naligo na sila sa dagat. Mga paa at ulo lang niya ang binasa dahil mahapdi ang kanyang pagkababae. Sa swimming pool na siya lumangoy. Hindi ko pala nakita ang phone ko sa kwarto. Napansin mo ba, Damon? Dala ko yun sa party kagabi eh. Anya habang nagpapalutang sa tubig. Ternong pulang underwear ang suot niya. Nasa akin na ang phone mo. Ibinigay ni Gary kasi naiwan mo sa lamesa natin. Nabasa ko rin ang chat sa'yo ng kidnapper. Nito, nakaupo lang sa hagdan na tanging itim na boxer ang suot. Anong sabi niya? Lumangoy na siya papalapit dito. Nag-send na siya ng location kung saan kayo magkikita. Isama mo raw ako. Nagbago na ang isip ko, Damon. Makikipagkita ako sa kidnapper na hindi ka kasama. Pero ililigtas ko si Mama. That's risky, Rian. Hindi ko hahayaang mapahama ka. Na-trace mo na kamong location ng kidnapper. Magpadala ka na lamang ng tao mo para maging backup ko. No, we don't have an idea how dangerous the enemy is. Hindi rin natin alam kung gaano sila kadami.
At hindi ka rin sigurado kung anong gagawin niya sa'yo once nakuha ka niya. Niwala nga tayong kulo kung bakit siya galit sa'yo at kung bakit nais ka niyang patayin ng dahan-dahan. Rian, I'm trained how to deal with enemies. Just trust me, okay? Tumango na lamang siya. May tama naman ito. Lunes ng umaga ay bumiyahe rin sila pabalik ng Maynila at habang nasa biyahe ay kachat ni Rihanna ang kidnapper. Nagulat siya nang baguhin ito ang date ng meet-up. Bukas ng gabi na raw ang meet-up natin ng kidnapper, Damon. Anya. That's good. Kakausapin ko ang mga tao ko mamaya. Ginupo naman si Rihanna ng kaba nang mabasa ang reply ng kidnapper. Once nagsama umano sila ng backup ay papatayin nito ang kanyang ina. Damon, hindi raw tayo pwede magsama ng backup. Mapapahamak daw ang nanay ko. I know, kaya may plan B ako. I will face my enemy alone. Nagatungan pa ang kanyang kaba. Ano? Hindi ako papayag. Ginagap nito ang kanyang kamay. Just trust me, please. Tumango siya ngunit hindi siya mapakali. Pagdating ng Maynila ay sinubukan ni Rihanna na tawagan ng kidnapper gamit ang kanyang lumang cellphone. Pinalad naman siyang masagot nito. Sino to? Tanong ng kidnapper. Nawindang siya ng mapamilyarang boses ng lalaki. Lumabas siya ng condo unit at lumapit sa swimming pool. Lumabas din si Damon at nagpaalam na kukunin si Leo. Uncle Jeff? Untag niya nang mapagtanto na kaboses ng stepfather niya ang lalaki sa kabilang linya. Rihanna? Manghang sambit din ito. Ikaw nga. Nataranta na siya nang marinig ang tinig ng kanyang ina buhat sa kabilang linya. Mama? Bakit nariyan si Mama? Ikaw ang kumidnap sa kanya? Balis ang tanong niya. Maya-maya'y tumawa ang lalaki. Bingo! Alam kong malalaman mo rin ng totoo, Rihanna. Kinilabutan siya nang mapatunayang stepfather nga niya ang kidnapper. Uncle, bakit mo ginagawa to? Kaya ka ba nagpaalam na mag-a-abroad para magtago? Tapos may masama ka palang balak? Anong ginawa mo sa mama ko, ha? Napaluhan na siya dahil sa galit. Relax, safe ang mama mo. Ginagamit ko lang kayo mag-ina para maipaghiganti ko ang tatay mo. Ano? Hindi ko maintindihan, Uncle. Sinadya ni Damon DeValle na makulong ang tatay mo para matapos kaagad ang kasong hinahawakan nila. Pinipressure na kasi sila ng politikong kumuha sa serbisyo nila para patahimikin ang ingay sa pagkamatay ng kalaban nitong politiko. At ang tatay mo na driver ng namatay na politiko ang itinurong nasunog sa pabrika ng papel kung nasaan ang biktima. At kaya gusto kong mahuli si Damon ay para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa tatay mo. Hindi ka ba natutuwa? Igaganti ko na ang tatay mo kay Del Valle. Napatda siya at hindi malaman kung dapat ba niyang paniwalaan ang sinasabi ng tiyuhin. Hindi totoo yan. Hindi yan magagawa ni Damon. Malinis ang operasyon ng ahensya nila. Nakulong si Papa dahil na-set up siya. Pumunta siya sa pabrika noon para iligtas ang amo niya. At ayon sa autopsy report, namatay si Papa dahil sa heart attack. Giit niya. Siyempre maniniwala ka basta dahil malinis ang nangyaring krimen. Kilala ko si Damon. Ayaw niya ng gusot sa bawat trabaho niya. Malamang ay batid na niya na may connection ka sa taong pinakulong niya noon na inosente. At hindi ako naniniwala na natrap ka sa poder niya. Sinadya niya ito at hindi totoong paralisado siya dahil may tao ako na nakita siya mismo sa estasyon ng mga pulis. At ikaw, malaya ka nagtatrabaho sa ahensya nila, Rian. Kailangan mong maniwala sa akin. Gusto mo ng hostisya sa pagkamatay ng tatay mo, di ba? Ito na yun. Dalhin mo sa akin si Damon nang matapos na ang lahat. Nanginig na ang kanyang mga kamay at hindi nakaimik. Naisip niya ang yumaon niyang ama. Naalala kung paano ito nagmakaawa sa mga pulis. Kung hindi nakulong ang kanyang ama, hindi ito mamamatay. Si Damon na nagpakulong sa papa ko? Wala sa wisyo niyang saad. Nasa kabilang linya pa rin si Jeff. Oo, kaya huwag kang magtitiwala sa kanya. Tuso ang mga Del Valle. May sarili silang batas sa paghuli ng mga kriminal. Syndicate in disguise ang founder ng intelligence agency nila. Dahil may kapit pa rin sila sa mga yakuza at mafia sa ibang bansa. Anito. Naalala rin niya ang kwento ni Damon tungkol sa angkan nito na isang yakuza ang lola nito. Naguguluhan na siya at hindi makapagsalita lalo na nang dumating si Damon. Are you okay, Rian? Tanong nito nang makalapit sa kanya. Tumango siya at pilit itinagaw ang kanyang pagkabalisa. Ngunit unti-unti ay nababalot ng galit ang kanyang puso. I'll cook our dinner. Anito pagguwan. Sige, maglalaba muna ako. Anya, nagpatiuna na siyang pumasok ng unit at dumiretso sa laundry area. Habang naglalaba ay nabuuan pa siya ni Rian na layuan si Damon at hanapin si Jeff na wala ito. Kailangan niyang malaman ng katotohanan na walang mapapahamak. Rian, dinner is ready. Tawag ni Damon.
Pagkatapos na maisampay ang mga damit ay nagtungo na rin siya sa dining. Naghain na ng pagkain sa lamesa si Damon. I know you're tired, so I cook special dinner for you. Nito, pinaghila pa siya ng silya. Pilit siyang ngumiti at umupo. Masasarap ang pagkain ngunit hindi niya ma-appreciate dahil sa magulo niyang isip. Napatingin siya sa cupcake na inilapit pa sa kanya ni Damon. Mamaya na ako kakain ng cupcake, anya. Just try the frosting, honey. Pilit nito. Dinakot naman niya ng kutsara ang frosting ng cupcake at isinubo. Natigilan siya nang may nakagat siyang matigas na bagay. Iniluwa niya yon at nawindang siya nang malamang isa yung singsing na may diamond sa tuktok. Ano to, Damon? Kabadong tanong niya. There's a ring, honey. I'm proposing to you a marriage. Nakangiting tugon nito. Gusto mo akong pakasalan? Yes. Naghari ang galit sa kanyang puso nang maalala ang sinabi ng kanyang stepfather. Marahas siyang tumayo at inilapag sa plato ang singsing. Sorry, hindi ako magpapakasal sa'yo. Anya at lumisan. Nagkulong siya sa kwarto at hindi malaman ang gagawin. Rian, please open the door. Ani Damon habang kinakalampag ang pinto. Hindi siya nakatiis at nag-impake ng gamit. Saktong naisara niya ang maleta ay nabuksan ni Damon ang pinto at pumasok ito. Hey, what's wrong? Mahinahong tanong nito. Mga hawakan siya nito sa braso ngunit iniwaksi niya ang kamay nito. Sabihin mo sa akin ang totoo, Damon. Ikaw ba nagpakulong kay Jomer Santiago na driver ni Congressman Luis Salvador? Usig niya rito. Sandali itong natigilan at may inalala. Kilala mo si Jomar? Pagkuha na iuntag nito. Hindi lang kilala. Tatay ko siya. Nakulong siya na inosente at namatay sa kulungan. Bakit pinakulong mo siya, ha? Napaluha na siya. Because he's guilty. He's the person caught at the crime scene. At nakita sa CCTV footage na hawak niya ang galon ng gasolina na ikinalat sa factory. Naroon sa loob ng factory si Congressman Salvador. Nakita ang tatay mo na tumakbo palabas ng nasusunog na gusali at umalis sakay ng kotse ng congressman. Natagpuan siya sa Pangasinan. Bunyag nito. Umuwi si Papa noon na takot dahil pinaghahanap siya ng mga pulis. Sabi ni Papa ililigtas lang dapat niya ang congressman noon, pero pinaalis siya dahil nilalaman na sila ng apoy. Nadepress si Papa kaya hindi na niya nagawang depensahan ng sarili niya. Tapos hinayaan mo siyang makulong. Anya na lumuluha. Sinusuntok sa dibdib si Damon. Bumakas din sa mukha nito ang guilt kaya hindi siya napigil. Dahil sa sama ng loob ay tuluyan siyang lumisan dala ang kanyang maleta. Hinarap ni Rihanna si Jeff na nasa bahay lang pala nito sa Taguig at naroon din ang kanyang ina. Nagparitoke ng mukha si Jeff kaya hindi niya kaagad nakilala. Anak, salamat at ligtas ka. Lumuluhang anig Linda, ang kanyang ina. Ikinulong ito ng stepfather niya sa kwarto. Ayos lang ako, ma, pero kailangan nating makaalis dito. Anya, hindi papayag si Jeff, anak. Pero totoo ba na gusto lang maghiganti na Uncle Jeff kay Damon Del Valle? Nagsinungaling si Jeff. Baka na niya lahat ng pagpapakulong sa tatay mo. Ano? Si Jeff ang nag-set up sa tatay mo noon para maiturong suspect sa pagsunog sa pabrika kasama si Congressman Salvador. Kaya iniimbestigahan ng Del Valle Intelligence Agency si Congressman ay dahil sangkot ito sa illegal firearms manufacturing at kasosyo niya si Jeff. Sinabi pala ni Congressman na totoo kay Damon na si Jeff ang supplier ng illegal firearms at ginagamit ang pabrika na bentahan ng baril at explosive device. Late ko na rin natuklasan na may illegal na negosyo si Jeff. Nagalit siya kay Damon kasi ito ang nagpasara sa illegal nilang negosyo at nahuli ang mga kasosyong banyaga. Kaya pala biglang nagtago si Jeff sa ibang bansa noon dahil wanted na siya. Nagparitoke siya ng muka at nagbago ng identity kaya nakabalik siya rito. Nawindang siya at napagtanto na inosente rin si Damon. Inilabas niya mula sa bag ang kanyang cellphone at nag-chat kay Damon. Sinabi ang lokasyon niya. Tumawag po si Damon ngunit hindi niya nasagot nang biglang pumasok si Jeff at inagaw ang kanyang cellphone. It's too late, Rihanna. Sasama kayo ng nanay mo sa akin, Palis. Dumating na ang sundo nating helicopter. Nito. Hindi kami sasama sa'yo. Asik niya at niyakap ang kanyang ina. Wala na kayong choice. Sinadya kong magalit ka kay Damon para iwasan mo siya. Gusto ko sana siyang mahuli ng buhay para pahirapan. Kaso natunto na nila ang location ko. Siguradong susundan ka niya. Once binuksan niya ang gate, sasabog ito dahil may inilagay akong explosive device doon. Sinalakay na si Rihanna ng kaba. Sa pilitan silang kinaladkad ng tauhan ni Jeff pasunod dito. Payapa silang sumama sa rooftop ngunit plano nilang mag-ina na tumakas.
Nang malapit na sila sa helicopter, ay tumakbo silang mag-ina pababa ng hagdanan. Hinabol sila ng dalawang lalaki. "Anak, tumakas ka na!" Sigaw ng kanyang ina na nahuli ng isang lalaki. "Mama!" Lumuluhang sigaw niya. Binaril siya ng isang lalaki pero nakailig siya. Tumakbo siya palabas ng bahay. Hinabol siya ng lalaki pero may bumaril dito mula sa taas ng pader. "Damon!" Tawag niya nang mapansin ang kotseng itim na huminto sa tapat ng gate. "Huwag kang papasok!" Sigaw niya. Bumaba ng kotse si Damon pero kumubli sa pader. "Rian, are you okay?" Pasigaw nitong tanong. "Oo, pero may bomba sa gate. Huwag mong bubuksan." "I noticed it. Na-survey na ng tao ko ang lugar na to. At may kasama kaming bomb expert. May sniper din kaming kasama para protektahan ka." "Pero si Mama, isinama ni Uncle Jeff." "They can't escape." Nagtago siya sa poste ng parking lot at naghintay na maalis ng pulis ang bomba sa gate. Nang magtagumpay ito ay tumakbo na siya patungo kay Damon. Sinarubong naman siya nito at niyakap. "Sorry, nagulo ni Jeff ang isip ko kaya iginiit ko na kasalanan mo kung bakit nakulong si Papa. Nasabi na ni Mama sa akin ang totoo." Anyang lumuluha. "I understand. Jeff tricked us before. Pinaniwala kami na ang papa mo ang kasosyo noon ni Congressman Salvador. Tinawagan pala niya ang papa mo noon na sunduin si Congressman sa pabrika. Pero pagpunta niya ay may nagkalat na galon ng gasolina sa labas ng pabrika. Ang mali niya ay hinawakan niya ang isang galon at tumapat sa CCTV. Kaya siyang iginit na suspect. Pumasok pa siya sa pabrika at kinuha ang mahalagang dokumento at pera mula sa congressman. Lumabas tuloy na at tumakas siya dala ang kotse ng biktima. At wala siyang konkretong paliwanag na magpapatunay na inosente siya. Namanipula rin ni Jeff ang papeles na dumiin sa tatay mo na sangkot to sa illegal business. Sabi ni Papa, ibinigay ng congressman sa kanya ang papeles, pero nawala yun sa bahay. Jeff took the files. Suspect din ng politikong kalaban ng congressman na unang nag-report sa amin tungkol sa illegal firearm selling. Retired Army ang politiko na yun at dating kasosyo ni Congressman Salvador. Pero nagkainitan sila. Ayaw ni Jeff na mahuli siya, kaya pinag-away niya ang dalawang kasosyong politiko. At para makatakas siya, na-set up niya ang tatay mo. Ang totoo ay siya ang sumunog sa pabrika. Siya dapat ang nakulong, hindi ang tatay mo. This year lang namin nalaman ng totoo, pero nakatakas na siya at wala ng tatay mo. I'm sorry, Rihanna. Nauunawaan ko na lahat, Damon. Dapat mahuli na ang traitor na yun. Gigil niyang usal. Mahuhuli siya dahil ang piloto ng helicopter na sinasakyan nila ay undercover Air Force pilot ng pinsan ko. Talaga? Tiningala niya ang mukha nito. Nabuhayan siya ng pag-asa. Yes, siya nang bahala sa mama mo. Pero uwi muna tayo. Hintayin natin ang update ng mga pulis. Tumango siya at sumama sa binata. Nakatulog si Rian pagdating sa bahay ni Damon at nang magising siya'y umaga na at katabi niya sa kama ang kanyang ina. Mama, mangiyak-ngiyak niyang sambit at niyakap ang ginang na natutulog. Nagising tuloy ito. Salamat at ligtas na tayo, anak. Salamat kay Damon. Iniligtas niya tayo at nahuli nila si Jeff. Anitong naiiyak sa galak. Nabigyan din ng hostisya ang pagkamatay ni Papa, Ma. Humilab na ang kanyang sikmura kaya lumabas sila ng kwarto. Nang sorpresa siya nang mapansing maraming pagkain sa lamesa. Lunch is ready. Ani Damon na itim na jogging pants ang suot at pulang apron lang na pang itaas. Wow, ikaw ba nagluto, honey? Anya. Yes, I know you're hungry. Pinaghila siya nito ng silya, maging ang kanyang ina. Salamat sa pagprotekta sa anak ko, Damon. Anig Linda. No worries, ma'am. I love Rihanna. Protecting and caring for her is my responsibility. Napangiti naman ang dalaga at sinaglitan ng halik sa pisngi ang binata. Paggawa ay umusal siya ng maikling panalangin. At nang kumakain na sila ay nagulat si Rihanna na biglang lumuhod sa tabi niya si Damon. Naglabas ito ng itim na kaheta at binuksan. Rian, since the problem has been solved, I will repeat my proposal in front of your mom. Will you marry me, honey? Masuyong tanong nito. Sinipat pa niya ang kanyang ina. Tumango ito bilang pagsang-ayon. Pagkuwan ay nakangiting hinarap niya ang nobyo. Wala nang dahilan para tanggihan kita, Damon. Yes, I will marry you. Anya, dagli namang tumayo ang binata at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Pagkuwan ay siniil nito ng halik ang kanyang mga labi. Thank you. I love you so much, Rian. Bulong nito sa pagitan ng halik. Mahal din kita, Damon, and I will do my best to fill your heart with love. Tugon naman niya. Muli ring naghinang ang kanilang mga labi. 3 buwan lamang ang lumipas ay nagpakasal din sila sa simbahan. Sa bahay lang nagtatrabaho si Rihanna.
Simula nang nagpositibo siya sa pagbubuntis. Kasama naman niya sa bahay ang kanyang ina. Naoperahan din sa puso ang kanyang kapatid at kasama na rin nila ito sa bahay, maging ang kanyang lola. Wala nang mahihiling pa si Rihanna at Damon. Ang pag-iibigan nila ay isang patunay na kahit gaano katigas ang puso, may tamang taong palaging darating para palambutin ito at turuan kang magmahal. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.